Alright guys, good morning everyone. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel and welcome back again to my vlog. Yahoo! This is Lazaro RAC Vlog. Yahoo! Ayan. Okay guys, meron po tayo dito ngayong ginagawang isang aircon, no? So ito po ay na-cleaning na namin. So okay na po, na-process na namin yung kanyang freon, kanyang dumi. Wala na po siyang dumi guys, no? Pero nagyayelo po ang kanyang piping, no? Bakit kaya? Okay? So yun po ang aalamin natin ngayon guys, no? Nandito po ang ating customers, ang ating valued customers na si Sir Javed, ano? Abed Santiago, ang aking kamag-anak na malapit. Dito lang yan sa Barangay San Roque, San Luis, Pampanga. Okay? Ang kanya pong aircon, guys, ay wala nang dumi. Okay? Wala na po siyang kadumi-dumi. So, na-cleaning na namin, nagamot na namin siya. So, nagyayelo pa rin ang kanyang evaporator. Bakit kaya? So, ito guys, no? Meron po kami dito guys na naka-prepare. Alright, no? Naka-prepared na tubig para iti-test leak po natin yung ating evaporator and condenser, no? Okay. So yun guys, no? At at the same time, meron po kaming ginagawa ditong freezer. Ayan, ang may-ari po nito ay taga San Isidro, San Luis, Pampanga. Okay? Alright, no? At meron po tayo ditong isa pa rin na ginagawa dito guys. Ito po ay taga Bahay Pari, Bisal, Pulong Gubat, Candaba, Pampanga. Ayan, umuusok na siya guys, oh. Parang nasusunog na. Alright, nasusunog na ang kanyang yelo dahil sa sobrang lamig, no? Ito pong aircon na to guys, yan po ang ating pangatlong gagawin ngayon guys, no? Ito po ay iti-test leak natin ngayon, no? Okay? Alright guys, no? Dahil wala akong cameraman, alright, no? Gamit muna tayo ng tripod. And then dito natin itutok sa ating tubig, no? Okay, for the meantime, kukunin ko muna yung aking itutubog diyan at kailangan nating makita kung yung ating ginagawa ay may leak ba or expire yung kanyang freon. Alright, no? Okay? Okay. So yun guys. Okay. Nakatubog na po ngayon guys yung ating evaporator and condenser with compressor. Right, no? So yun guys, no? Nakikita po natin dito ay nakatubog na yung ating condenser and evaporator. Ay yung evaporator niya. So aabangan natin yung bula dito sa may bandang itaas, no? So sa ngayon dahil nagkarga pa siya ng tubig, ay siyempre yung mga sulok-sulok niyan ay magpupuno pa yan. So kailangan mawala lahat yan, no? Mawala lahat yung kanyang sumisingaw na yan guys, no? So dito sa may capillary, kung mapapansin niyo, ayan. Alright, no? Meron siyang lumalabas na kapag po yan ay hindi nawala, meaning may singaw po yan sa may bandang loob ng kanyang capillary. So may balot yan, oh. Ayan ang balot yan. Oh, guys, no, tingnan natin ulit kung meron siyang ano. So yun guys, oh, tumigil na siya, meaning wala talaga doon sa lugar na yun, ano. And then dito sa lugar na to, wala talaga kaming makita guys, no. So meaning, bakit kaya, no? Almost 10 years na po kasi ito, no, guys, no. At ito pong ating aircon na to, madalas kaming maka-encounter ng ganito. In 7 years, 10 years, umihina ang lamig niya, no? So, ganun na naman dito. Ngayon, ito na naman yung na-encounter namin. So, wala talaga kami makita ang butas talaga, guys. Oh, guys, close up mo. Okay, guys, no? So, almost 10 minutes, no? Tahimik na tahimik yung tubig.
at wala naman ako makitang butas dito, no. Wala po siyang makitang butas dito sa part ng evaporator and condenser. Sana kahit meron siyang maliit na butas, na maliit, sana magkaroon man lang siya ng konting bubbles. Kahit ang kasunod niya ay 1 minuto, walang bubbles talaga, no. So yun guys, no, yun lang ang aming pinagtatakahan dito. May close up dito. Yun lang ang aming pinagtatakahan guys, no. Sa dami ng mga ginagawa namin, palagi kaming nakaka-encounter ng ganito. Nawawala yung lamig. So almost kalahati lang ng kanyang tubo ang nagyeyelo, ang naglalamig, nagmo-moist, no. So nagyeyelo pa rin yung piping. So pinaka-upper part ng kanyang tubo sa evaporator ay dry na po siya, wala siyang moist kahit konti lang. So lumalamig siya, kaya lang po ay hindi siya masyadong lumalamig, no. So yun guys, so hindi natin alam kung ito ba ay na-expire, yung Freon. Marami kami nakaka-encounter ng ganito, so hindi namin masabi, may paliwanag kung bakit nagkakaroon ng gano'n. So ang ginagawa namin, para makasigurado kami, nagte-test leak po kami katulad nito, para makasigurado kami. So yun guys, no, hindi ko po alam kung moisturizing system, kaya dapat bubuksan ko muna yung piping, or may leak talaga. So wala kami makita leak o expired ba. So yun sa mga nanonood guys ng ating video. So yun guys, kapag po ganito ang ating aircon, bago po tayo magkarga ng Freon, siguraduhin natin, make sure na wala po kayong makita ng singaw para hindi po kayo nangangapa. So meaning, dahil almost 10 years na po itong aircon, maaaring yung kanyang Freon ay na-expired na or lumilipas pa. So hindi natin masabi. Ang gawin na lang natin ay i-reprocess na lang. So yung sinasabing reprocess, magkakarga po tayo ng panibagong Freon and then vacuuming and flushing. Ayan. So yun guys, abangan nyo mga susunod na video, ang ating mga susunod na kabanata, how to troubleshoot and how to recharging is window type aircon. Yahoo! Thank you so much. Oh guys, pawawalan na natin yung dating Freon niya guys, no? At magkakarga po tayo ng panibago guys, no? Iba-vacuum natin, iba-flushing natin yung tubo, no? Okay. Asin yung tube cutter natin, tube cutter, diba? Ayun, sa lamin. Asa? Sa'yo, binigay ko sa'yo. Wala akong dapat ko sa'yo eh. Wala akong binigay. O, bigyan mo akong basahan dito. Basahan. O, so puputulin po natin yung kanyang tubo, no? So para mapalabas natin yung dating garga niya, and then tawag dito. Nawawala eh. Dapat hiningi mo na lang yung yung patay. Wala lang ako ko dyan. Ano? Ano na ako? Ay, itong busutan natin na eh. Kasiman. Tapos kami itong racing. Kami itong tapos yung namin kaya na. Ayan na. Ating ang precious blue. Tumutulog yung blue. Ha? Ano po yun? Ito is hata na kanina. Okay, duluan nila ito. So ito guys, no? I-reprocess po natin ang panibago. Yan, okay? Kasi baka po gusto, bululo yan eh. Ha? Bululo yan. Kasi yun. Oh! Ano? Sira yung pantalulo. Hindi na lang po. Ay, hindi nakapal yung mura ko. Tayo yung pantalulo, tayo sa ata. So yun guys, ha? Pinasisingaw po natin yung dating Freon niya, no? Yung kanyang dating Freon
pinapasingaw po natin para linisin natin yung tubo at kargahan natin ng panibago. Ano na? Ano mo na eh. Ayun yan. Ako nito yung aligpunin na ayun. Oo, plastic. Tingnan mo yung baba. Okay. Ano ba? Kasi mo sana. Ha? Ito lang ginagawa ko. Nakalimutin yung kapapang. So yun guys, no? Dahil na-plasing po natin, no? Yung pong pinakadugtungan niya guys, ay ginawa na po natin dugtungan niya guys. Ayan, okay? So nakahulma na rin po yung kanyang kapillary, no? Meron po siyang daanan, no? Ayan, so yun, ihinanga na lang po natin and then dito po natin nilalagay yung kanyang charging line, no? So yun guys, ganito lang po kasimple ang ayan, okay? Ihinanga na lang natin, dito natin nilalagay yung kanyang yung kanyang capillary charging line, okay? So naka-flare na po 'yan. Kita nyo guys, dito po sa sugpungan, dito na natin isinabay yung kanyang charging line, no? Okay na guys, no? Nakaulma na siya dito. Okay, ang gagawin natin ngayon guys ay hihinangan na natin, no? Okay? Guys, maghihinang na po tayo guys, no? So yun guys, no, nahinangan na natin yung dugtungan, no? Dito naman tayo sa kanyang access valve, no? Access valve, yan. Dito natin papadaanin guys yung kanyang refrigerant, no? R22. So, para sigurado tayo, no? Ito po yung charging line natin. Dito lang natin pararaanin. Pero pagkatapos yan ay puputulin na po natin dito yan para hihinangan na rin natin uli. At para na sa ganoon ay maiwasan natin ang leak, no? Okay? Guys! Tignan nyo! After na nalagyan ng charging line, naidugtong yung ating pinutol na tubo kanina. Ibabalik na natin sa dati. Ito na, nakabalik na sa kanyang base, no? At ibabacuum na natin siya ngayon, no? So, ipupunik muna natin. Ipupunik muna natin ngayon yung kanyang electric gun, no? Awak mo kaya? Awak mo na ito. Awak mo. Pinas natin malalakwan din. Ang gusto mo. Nilakwan, lalugi na kami. Ganyan, punta mo, ganyan. Kaya dinalal mo. Ako to.
mabagal. Mabilis. Kung mali ang pagkakabali natin dito ngayon, baka may tinakmay sila natin. Talaga lang yung binabalik din natin. May kaya electrical yan, ha? Eh? Bakit lang pare-pares pa? Ilan pa? Hindi na pare-pares mo. Dali, bakit pa rin natin? Alright guys, Pat! Is na, no? Hindi, natin yung alam kain eh. Ito lang. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Sige, kita, mata mo. Right, no? Hindi pala ang bubble gum yan eh. Yung pinitong bayo ko. Wala na ito. Lego ko na. Ha? Lego ko na. Pagsas na eh. Hindi ako salita, Clay. May... Waratisil. Waratisil. Alam mo nila, may di naman ka. Alina! Ano mo na eh? Waratisil. Dahil ang limang brand yung aircon, nalano mo makan yun. Dahil inverter niya, nalano mo. Kapag nakakita ka dito ng... $100 ito. Ang tawag doon, waratisil. Warang pisilda ito. Ba't nalilising ngayon, hindi na kayo plastic. Hindi Ay. na mahal. Oh, Oh, basan mo yan. Diber. Pakulo mo na yun, yung takip. Okay na yan, okay na yan. Alright, no? Ayan guys. Naisalpak na namin guys. Ibabahid na natin, no? Okay. So, abangan nyo guys ang mga susunod na video. Oh. Guys, okay na, oh. Right. Ito rin kabili mo. Oo, ang tornilyo na, pulang tornilyo. Pulang tornilyo yan. Yung tornilyo na limana ang mga ta. Bakit mo limana eh? Nakatapat. Sa buwan. Ito mo. Ito. Ayan, ito. Ayan, dito. Ito rin na rin. Apat na sugo. Oh. So, may sasanganin pre yun, yun rin ako kami. Oh. Palagyan mo na yun kasi. Tayo pre, yari na yan. Kasi ano yun. Rapid yun. Pala pre. Oh. Bakit mo tayo ganyan? Ako, kung bakit yung mga Diber, nawawala yung pito. Uy, nawawala yung pito. Malupan tayo para kanya ningi ka na ganang hangin 10 kilo. Kasi, Mga 5 minutes. so 10 minutes mo kanyan. Eh, pwede kasing kanyang hangin kilo, kaya maluto din na kanya ito. Hindi guys, panipod na. Tapos yung pre yun, mga 10 minutes. Mura lang. Okay. Kung wari ang agad, dala ng pagkita, sinali ko. Mura lang yan. Dito. Ako pinakain. Yan. Ako pinakain yan. Wow. Hindi ko pa na ng moisture niyan, kuya lang is. Noong pa si ganyan ka eh. Wow. Kung siya mo rin. Tutuwang niya. Pero nalakas niya pag naman ako yan eh. Walang bayo yan eh. Lawin mo itang kini na, kamagilo na. Kung wari, dati na sinaliyelo kayo, hindi na kanina na eh. Ang iniwala dito. Ito yung objective namin. Oh, guys. Susunod na po yung ating pagbabakyo. Okay? Gamit po ang ating gauge manifold. Okay? At the same time, gamit po natin ang ating improvised vacuum pump. Ang ating pong yellow hose, ito po ang ating gauge manifold, no? Ang ating pong yellow hose, yung nasa gitna, ay papunta po rito sa ating improvised vacuum pump. And then yung pong ating blue hose, na dapat sana ay red hose, no? At nandito po siya sa high side, papunta po siya ng charging line, okay? Ayan po ang ating charging line. Ayan, okay, yung ginawa nating charging line po, no? So ito na po, dito na po 'yan, no? So ngayon, ipa-plug na po natin, no? Siyempre, make sure, no, yung ating gauge manifold sa high side ay nakabukas, no? Ayan. Bubuksan natin 'yan, okay? All right. 'Yun. So yun guys, nagsisimula na siyang mag-vacuum guys, no? So yun, no? Kita nyo? Humigop na siya agad, no? Hinihigop na po niya yung kanyang moisture and then pressure sa loob. Right, no? Okay.
Oh. Oh, dahil tapos na po tayo nag-vacuum, oh, tinanggal na namin din yung hose, dilipat ko na dito, guys. Yung hose, no? So, same procedure lang po, no? Pag tinanggal mo yung hose dito, and then isasara mo yung ating gauge manifold. So, dapat make sure nakasara, no? So, yun kasi, ayan, isasara mo lang siyang ganyan. So, hindi, nagkakarga na po ako ngayon, no? Ililipat mo lang yung hose dito sa yellow hose dito sa freon tank, no? And then, bubuksan, ayan, bubuksan mo na ngayon, ayan na, okay? Ayan na. So, nagkakarga na po siya ngayon, guys. Okay, sasara na natin yung gauge ngayon and then magte-test leak muna tayo. So, yun. Guys, no, walang leak, no? Ayan. Yung ating charging line. Okay. O, yun, wala na pong leak, no? So, ang gagawin natin ngayon, guys, ay isasaksak na po natin yung ating aircon, no? Ipa-plug na po natin ngayon. Okay? Wala ka mabili. O, di, pero kunin mo yung ano. Saksakan natin. So, yun, guys. Hindi naman yun, mama. O, yun. Okay? So, yun, pinandar na po natin, no? Okay? Ayun na. So, yun. Pakiyabak mo yung tank, eh. Okay? Paka mo to. Ayan. Magkakarga po tayo. Ito talaga pag nakakarga ka, Maria. So yun guys, oh. Makikita po natin dito na pumapasok po yung ating refrigerant, ano, dahil nagkakaroon po siya ng yelo. Nag-yelo po yung ating tubo. At kapag po yan ay natunaw, pwede na po tayong magpasunod uli ng karga. So natunaw na, karga tayo ulit. Ayan, okay. Tapos marablain eh. Yan, nagkakarga sa uli, no? So, hintayin lang po natin guys na makompleto yung kanyang karga, no? Kailangan po yan ay 60 to 65 PSI dahil ang karga po niya is R22, okay? Yari ka eh. Oh guys, no? So yan, no? Oh, kompleto na po yung karga natin guys, ano? Yan, almost done, no? Alright, no? So dati hanggang dyan lang siya nagmumoist, no? Sa pinaka-tatlong layer ngayon ay halos lahat po ng tubo ay nagmumoist na, no? So guys, no? Dahil may nakalimutan ako sabihin sa inyo guys, bakit capillary yung ginamit natin, no? Okay? Bakit capillary yung ginamit nating charging line? So, sa mga baguhan, lagi ko sinasabi, ito pong ginagawa kong charging line na to guys, ay para po ito sa mga baguhan, no? Parati kong sinasabi na para hindi po kayo nag-overcharging, guys, no? So, kung minsan, guys, ay kapag access valve, direct access valve ang ginamit natin, guys, ay kung minsan, ay na-overcharging po tayo. For safety, capillary po ang inyong gamitin, no? Gamitin po natin. Depende po sa gumagawa yan, no? Kanya-kanya po tayong way, diskarte, kung paano po tayo gagawa ng aircon, no? O charging line. Okay? So, para sa akin, guys, ay kapag capillary ang ginamit natin, ay dahan-dahan po nating maipapasok yung ating refrigerant, no? Dahan-dahan po nating maipapasok sa ating compressor yung refrigerant. Meron siyang capillary tube, no? What is the meaning of capillary tube? It's a long length of small diameter tubing which control or regulate the flow refrigerant from flowing into the suction line and into the compressor.
So meaning, kinokontrol niya guys yung ating kinokontrol niya guys yung ating pagpasok ng ating refrigerant para hindi mabigla o mapuwersa yung ating kompresor. Okay? Take note, no? So yun guys, so makikita natin dito guys yung ating gauge manifold. Yung ating gauge manifold ay hindi po ito masyadong accurate, no? So medyo naka-abante siya ng konti sa baba, sa zero. So ang ating computation dito ay dahil R22 po ang ating karga, so hindi po tayo pwedeng mag-overcharging, no? So 65 lang po ang bilang nito, pero nakatapat po siya sa ayan po, sa 70. 65 po. Pero adjust lang po siya ng konti. Pero ito na po yung eksaktong karga niya, no? So 65 PSI lang po tayo, okay? Alright. So yun guys, almost done na po tayo, no? Kung makikita nyo guys dito, halos moisturizing na lahat, no? Back frost na po yung ating Freon, no? So andito na po siya, nag-back frost na po siya dito sa ating charging line. Ayan, back frost na po siya guys, no? Okay, meaning kompleto na po ang ating karga. Alright. So ayun guys, okay, mag-isa po tayo. Okay, so hindi na po nagbago yung karga natin sa 65 PSI, no? So hindi na pa i-unplug na po natin lahat. So almost done na po tayo guys, no? Back frost na po siya. Okay, wala na po tayong gagawin pa kundi isasarado na po natin yan. So yun guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, no? Sir Abed, thank you so much po sa pagtitiwala nyo sa NASA Refrigeration and Air Conditioning Services. Ano po masasabi niyo, sir? Very good. Very good. Satisfied. Satisfied. Yan. Sabi po ng ating valued customer, satisfied daw po. Ayun guys, sa mga baguhan, punta lang po kayo sa aking YouTube channel. Panoorin nyo lang po at maraming matutunan. Okay? So yun guys, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo pong kalimutang mag-like and share and subscribe. And don't forget to hit notification bell para lagi po yung updated sa aking mga video. Okay guys, magandang buhay po sa ating lahat and thank you for watching. Okay?